Mainit na balita mga kaboses ng masa, mga ilegal na droga sa loob mismo ng Malacanang natuklasan na. Ayon nga sa ulat, ilang mga general daw ang nasangkot sa naturang ilegal na gawain. Ang mga otoridad ay agarang naglungsad ng malalimang investigasyon upang tukuyin ang saklaw ng operasyon at mga personalidad na kasangkot dito. Kasalukuyang naka-hit and alert ang buong kapulisan at militar upang siguruhin ang seguridad sa paligid ng Malacanang. Sa gitna ng kontrobersyang ito, hindi nagpatumpik-tumpik ang pamahalaan sa pagtugon, inatasan na ang Pangulo ang lahat ng sangay ng gobyerno na magkaisa at magsagawa ng malawakan at masisilang operasyon laban sa ilegal na droga. Ang publiko ay hinihikayat na maging mapagmatsyag at magulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang masaksihan. Layunin ng mga otoridad na sugpuin ang ilegal na droga, lalo na sa mga institusyon dapat ay naglilingkod sa bayan. Samantala, ilan sa mga general na sinasabing sangkot ay pansamantalang inalis na sa pwesto upang bigyang daan ang patas at makatarungang investigasyon. Ang mga sospek ay haharap sa kaukulang kaso at posibleng mapatawan ng mabigat na parusa kung mapatunayang magsala. Ang sambayan ng Pilipino ay umaasa ng mabilis at maayos na hustisya upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Patuloy kaming maghahatid ng pinakahuling ulat kaugnay sa isyong ito. At heto nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat ay manatiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. At Pag-asa. Alright. So nanood ba kayo ng ang maisog sa Hong Kong? Shout out, doon sila Baby Girl, sila Sas, si Mother Pebbles, si Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, Attorney Trixie, Attorney Harry, Doktora Lorraine, at marami pang iba. Talaga naman. Ay, si Maui, hindi nyo nakita doon kasi anyway, siya na lang magkwento. So doon sa na yon, sa may isog rally na yon, nabanggit, okay, meron tayong revelasyon. Bibigyan natin ng bonggang-bonggang chika boom boom. Si Sarah, galing ka doon, Sarah. Galing po ako doon at pauwi na po. Wow, nag-enjoy ka? Antayin nyo ang aking paglapag dyan at magpa-party tayo. Anyway. Okay. So, ano ba tong title natin? Mary J. Alak at Pulburon. So, nabanggit yan ni Harry Roque, ni Spokes Roque. Alright? So, nabanggit niya kanina doon sa maisog na may nagsabi daw sa kanya na, may nagsabi ba o may sa kanya ba o narinig niya, may nagsabi na malapit na kamag-anak na kailangan I don't know kung ito sinabi niya, pero ito yung information ko. Pero basta nabanggit yung breakfast ni Marcos Jr. ay Mary Jane. Ang kanyang lunch ay alak. Magbabartik sila ni Lisa at ang kanila pang alipores at pulburon sa gabi. Matagal ko na yung hindi naman matagal. I think hindi pa natin well, you know that already na nagpupulburon siya. Pero ang chika niyan, ito, Marcos Jr., makinig ka. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ng kapatid mo, si Senator Amy Marcos. Pero ibukelya na natin. Alam ng buong mga circle nila, mga kababayan, mga palangga, at kayo na mga men and women in uniform, kayo po na mga general na araw-araw ko kayong pinipitik yung inyong mga tenga, wag lang yung itlog, baka magalit kayo sa akin. Yung tenga lang muna, okay? Mamaya ko na pitikin yung itlog nyo. Imagine nyo, galing to kay Senator Amy Marcos ayon sa aking puting ahas. Okay? Alam mo naman tayo maraming puting ahas. Mismo ang kapatid niya pero hindi pa sinasabi ni Senator Amy Marcos sa public. So yan yung inaantay natin. Yan yung hamon natin kay Senator Amy Marcos. Na alam pala niya na ang kapatid niya, ang breakfast ang almusal ay Mary J., ang tanghalian ay nagbabartek at sa gabi ay nagpupulburon. So what's the point? Men and women in uniform na nag-support pa kayo sa bangag na yan. Although, I
I can sense something, ano, mag-antay-antay lang tayo ng bonggang-bongga. Kaya maganda oras natin ngayon dahil magaganda yung mga balita na nakakarating sa atin. Pero may mga balita na medyo pigil-pigilin na muna natin. You know, baka maano maunsyame. But ganun pa man, mga kababayan, ulit sa lahat po from different sectors, well, lahat ng sektor, lahat kayo na nakikinig, whether you're bata, matanda, ano man ang inyong antas ng pamumuhay, kayo ay kasama sa usapin dito na pinamumunuan kayo mismo ng isang bangag. Ayon sa maisog sa Hong Kong, binanggit ni Spokes Roque na si Marcos Jr. ay ang tanghalian, ayun, talagang nag-aadictus benedictus at yan ay galing yan sa, according to my puting ahas, galing from her sister, di ba? Galing sa kanyang, his sister rather. Galing from Amy Marcos na siya ay nagbabartik din katulad ni Lisa Tanas. So ano ba inaantay nyo? Tagal nyo eh. Antay nyo pa yung video, no? Antay pa kayo. You'll never know. Mahirap na kasi magsalita ngayon. Baka maalarma sila at maudlot. Okay? But may mga good news tayong mga parating. And I hope, I can't wait. I can't wait for the premiere night, for whatever. I can't wait for the showing. Kung ano man yung showing na yon, I really can't wait, mga palangga. Kaya sabi ko, siguro malapit na tayong malapit na tayo sa finish line. Okay. Ngayon, mga kababayan, well, baka makapaghanda yung kalaban eh. Okay? Pero may mga magaganap. Okay? May mga magaganap. Itikom ko na lang yung nganga bells ko kasi minsan yung nganga bells ko yun na nakakapaghanda yung kalaban. So, wag na natin sabihin yon. Pero may mga magaganap na magaganda. Okay? Yun lang ang napakaganda ng maisog eh. Ngayon, dyan sa Hong Kong, I don't know, saan ang next? Saan ang next? May Japan ba? May Thailand ba? Europa, nag-start na sila. You know, mag-organize pa kayo. You know, parang, actually gusto ko yung ang nangyari sa maisog kanina sa Hong Kong. Dapat ganun, may sayawan, si Spoke Sari Roque, talagang nagkaraoke. Habang nakikipaglaban ka, habang ina-aware mo ang mga OFW, dapat meron tayong fun side ng buhay natin. Hindi lang puro seryoso, politika, talagang ando doon yung fight natin, ando doon yung laban natin. Okay? At nakikita ninyo na aware naman ang taong bayan kung gaano kabangag itong gobyernong ito. At tama yung sinabi ni Sas kanina, nakinig ako kay baby girl, na kausapin ninyo yung mga anak ninyo, mga apo ninyo sa Pilipinas na maging aware sila sa nangyayari sa pulboronic government. Ano pa po ba yung pwede kong ma-share sa inyo sa dami-dami ng expose natin? At of course, lalo na kung mabasa nyo itong book ni Attorney Vic Rodriguez. Kasi andito yung mga ebidensya coming from the former executive secretary. So again po, ang dami-daming nag-email sa akin, hundreds of people. Pero sasagutin ko po kayo, nakikita ko kayo, pero ang dami ninyo, wala pa kasi yung stock sa akin. Pwede pa rin kayo mag-message. Canada, America, lahat kayo, mag-message kayo dyan. I can share your information kung saan available yung book sa mga lugar ninyo later on. But sabi ko nga, ito regaluhan ninyo yung mga anak ninyo nito. Sa Pilipinas, mura lang to. 1,500 ba? May 1,000. Napaka-mura at historical yung librong ito. Ngayon sabi ko nga kanina, alam mo kung afford ko lang, gusto ko regaluhan lahat ng pulis nito nung libro kasi wala akong pera. Kasi wala pera, lola niyo palangga, di ba? So hindi ko kayo kayang regaluhan ng mga pulis at mga sundalo. At siguro kung may time kayo, may chance kayo, kaysa naman yung iba pang kape ninyo, pang Starbucks ninyo, ibili niyo lang ng book. Magkakaroon pa ng nutrients ang inyong mga jutak. Alright? Ngayon, mga kababayan, alright, see? I'm watching from Riyadh, sabi ni Margie Gallardo.
Kumusta ka diyan palangga? 70 chin chin cheng, 99 yung soft copy and 15 yung hard copy. Yeah, tama. Dito sa US, ibang price kasi may shipping, may mga logistic cost pa yan. Kaya nga, hindi ko mabigay sa inyo yung information kung magkano dahil hindi pa kami nagtatali nung kausap natin. Okay. Sabi ni Richelle, nag-email ka palangga. Saan? Oh, by the way, paalala ko lang. Nag-email ka. So, pag nag-email kayo, para mas mabilis sa akin, lagay nyo yung name nyo, shipping address, at saka telephone number. Para ika-copy-paste ko na lang, ipo-forward ko kay Rolly kasi siya yung katuwang ko dahil hindi ko kaya yan. Ang dami nyo palangga. Mauubos yung oras ko, buong araw ako magdududutot ng email. So, para name, shipping address, phone number, para click, post, forward. Okay? Para pag available na yung books natin, I will let you know magkano ang shipping cost at magkano yung book. Okay? Ganon. So, we'll talk about muna doon sa book. Okay, meron kasi mga nakarating sa akin na I have to tell you na mga question na alam mo naman to mga bitter. Okay, mga bitter yung iba at yung iba naman tamang kritiko. So sinasabi ng mga hitad, 'di ba sinisiraan na nga nila yung book ni Attorney Vic? Na parang bakit daw ang pamagat ng kanyang book ay Kingmaker? Bakit hindi? 'Di ba? Para bang sinasabi na kinikredit ni Attorney Vic lahat yung pagpanalo ni Marcos Jr. Okay? Paging presidenteng bangag. Ako sasagutin ko kayo diyan. Yung iba, dapat lawakan natin yung ating pangunawa. Okay, define natin ang Kingmaker. Ang ibig sabihin ng Kingmaker refers to a person or group that has significant influence in the selection or appointment of leaders, such as politicians or royalty, but does not themselves hold a formal position of power. This term is often used in political contexts where certain individuals or entities have the power to sway decisions or outcome without being the direct beneficiary of that power. Okay. Actually, lahat tayo kingmaker. Okay? Ako, ang pagtingin ko sa kanyang book, kingmaker siya dahil doon sa mga efforts na ginawa niya. Sabi diyan, an individual or a group. So lahat ng bumoto, pwede nating sabihin na lahat ng bumoto ay part kayo ng pwede kayo maging kingmaker. At pwede ko sabihin siguro na kingmaker din ako kasi si Agent Morales siya tawag niya akong kingmaker. Siguro doon sa konteksto na somehow nakaka-influence ka ng tao para botohin itong taong ito. Kaso hindi nga kingmaker bangag. Ang inelect natin, bangag. So, dun sa mga parang bitter lang or yung iba naman, very valid yung kanilang kritisismo, tignan nyo yung angle na yun. Okay? Kasi, kung walang Attorney Vic Rodriguez na nasa likod ni Marcos Jr., kanya-kanya tayong role. Like ako, yung role ko nung kinampin ko yung mga hayop na bangag na yan, na ni piso wala akong hiningi. It's the same thing with Vic. I'm using my platform. But do you think mananalo si Bangag Jr. just by my platform? Siyempre, nadodoon yung mga i-honor natin, i-recognize din natin yung mga tumulong sa grassroots. Tumulong na mga Kapitan del Barrio, tumulong like Attorney Vic, di ba? So ito'y kanya-kanyang kwento. So kung gusto nyo maging kingmaker, edi gumawa rin kayo ng book, di ba? Ikwento ninyo kung ano yung participation nyo. Bakit ka tinawag na kingmaker? Ano yung contribution mo? So by just reading this book, mga kababayan, he is indeed the kingmaker. Imagine mo siya si Attorney Vic yung nagsasagot doon sa electoral protest ni Marcos Jr. Si Attorney Vic yung behind na wag siyang mag-participate sa debate dahil kukuyugin lang siya dahil yung mga host ay mga anti-Marcos during that time at mga bias talaga sila. Meron talaga silang personal bias. So siya yung may break, kumbaga siya yung
may konsepto no na wag ka umattend bangag, okay? Kasi ito, gigisahin ka lang na ganito, ganyan. Pag tinignan mo tong mga ebidensyang ito at mga statement niya dito, talagang kingmaker siya. I can call myself as a kingmaker. Daryl Yap is also a kingmaker. Di ba? Why? Kasi na-sway niya yung yung audience, di ba? Through that len, yung puppet. At yung hinayupak na Lisa na yan, galit pa kay Daryl Yap. Alam mo yan, Daryl. Direct Daryl Yap. Galit na galit si Lisa kay Daryl Yap kasi Bong doesn't like that. Sabi niya na gano'n. Mabait si Bong. Ayaw niya ng aaway. Julul! Pero ikaw hinayupak ang Lisa ka, nangingidnap ka. Imagine mo yung mga sinasabi ni Lisa noon. Galit siya kay Daryl Yap at saka kay Amy Marcos kasi may burial yung Lenlen burial, di ba? Yung series ni Daryl. May burial pa si Lenlen. So yun yung Queen of Budol, Amy Marcos, sabi ni Grace Norgard. Lagyan natin para mabasa ni Amy yan. Okay? So, sila ay mga king makers. So, yun. Kaya, kung may kwento kayo at medyo umaalba kayo sa libro, edi gumawa kayo ng libro. Ako, kung pwede nga lang ako, if I have the capacity, I will tell my story, di ba, as a kingmaker. Di ba? Pwede naman yun, Kingmaker Maharlika Edition. Gusto nyo, gumawa kayo ng sa inyo. Sabi ni Ophelia, idiomatic expression ng Kingmaker, you can take it literally if you want to. Exactly, Palangga. Kasi sinisira na yung book. Sino bang sumisira nito? Ang gustong bilhin, gustong sunugin. Di ang gobyerno kasi natataranta na sila. Talagang hindi natataranta. Talagang aburido sila dahil po dito sa mga ebidensya sa book na ito. So yan ang totoong kwento. Kaya gagawa sila ng ginagamit. Tigmo, nabanggit doon sa, by the way, nabanggit doon sa, lagay ko lang yung email ko, nabanggit doon ni Sas kanina sa Maisog na yung pondo ng lower house, okay, ng Tambaluslos, Tambaluslos, okay, Tambaluslos house, ay nasa 500 million pesos. Para sa advertisement o sa media. Saan nilalagay ni Tambaluslos yun? Para manira, para sirain itong libro ni Attorney Vic, magkatuwang sila ni Lisa, para mag-hire ng AI, mag-hire ng trolls, para kalabanin tayong mga kritiko. Yan ang katotohanan. Alright? So, ulitin ko, ayan po ang email natin kung gusto nyo mag-order ng book. So, mga kababayan, palapit na tayo. Alam niyo, palapit na tayo dahil ang ating mga palanggang mga general ay gigil na rin kay Marcos Jr. at kay Gibo Chodoro. Bakit ka mo? Here. I don't know kung nailabas na ito na media o baka huli na ako. But anyway, kagabi diba nag-vlog tayo? Okay. Punta tayo dito sa mga military. So, ang grupo ng mga military, mga palangga ng AFP, okay, ay sumulat kay Bangag Jr. na gusto nilang ipatanggal si Gibo kasi namumulitika at nag-eepal para sa kanyang plano na tumakbo sa higher posisyon sa 2025. Subuti naman, kayo mga AFP, mga matataas na general, sana po hindi lang itong sulat ninyo kay Marcos Jr. Sana kumilos na kasi kayo. Dahil alam nyo naman na ang binibreakfast ni Marcos Jr. ay Mary J. Nagbabartik sa tanghali at nagdudurog ng pulburon sa gabi at dumudugo na nga ang ilong ayon sa kay Amy Marcos at ayon din sa ating puting ahas. So mga sir, mga ma'am, ito alam ko naman na nararamdaman ninyo ang hirap ng Pilipino. Nararamdaman ninyo ang mahal na presyo ng bilihin. Lahat ng problema ng Pilipino, alam ninyo dahil nasa ground kayo nandyan kayo everyday. Okay. So gusto niyong palitan itong si Gibo. Sabi ng mga military, we are active, itong letter nila, we are active members of the Armed Forces of the Philippines and vehemently seek the earnest attention of our Commander-in-Chief, His Excellency, President Bangag. Okay ba? Hindi ko siya kayang tawagin na President Bongbong. President Bangag Jr. While we support the proper chain of command and professional soldiers,
We firmly believe that Secretary Gilbert Chodoro lacks the competence to lead the defense and professionalism to take full responsibility of his actions. Kasi nakita nyo naman ang kanilang statement ng DND at mga sundalo at ang kanilang mga spokesperson na talagang hindi nagtutugma. So true enough, according to this letter, the recent Ayungin incident on June 17, which humiliated the ranks of the entire military service, is a direct result of his narcissistic attitude and ambitious pursuit of getting elected to a national post. Secretary Teodoro unilaterally decided to carry out this operation, disregarding the opposing comments and military planners and strategists at the AFP and DND. So ito'y nagdesisyon na siya on his own, na hindi ginamitan ng utak, hindi ginamitan ng maayos na pagplano at strategy. So nag-decide lang siya. Then later on, di ba, iba-iba ang statement. So talagang isinasalang kayo sa what? Kamatayan, sa gurguran. Kung ganitong may sabi nga ng mga military, may narcissistic attitude ito, manang-mana sa kay Lisa. Manang-mana kay Marcos Jr. na mayroon silang mga they are mentally challenged. Okay? May mga saltik. Sabi ng AFP, this rotation and resupply, Aurora operation was never approved or even discussed at the National Task Force for the West Philippine Sea or National Maritime Council. So, yung resupply daw doon sa Ayungin Shoal ay hindi na-aprobahan pala ito. Pero si Gibo lang ang nagdesisyon. Tama ba yon? Na dapat itong mga ahensya ng gobyernong ito ay kinukonsulta nila para magkaroon sila ng shared insights, planning, kung ano ang approach nila. Sabi dito, the planning of this abysmal military operation was never shared. Yan, sinabi niya na, with any of the concerned government agencies that have a clear stake in the West Philippine Sea. Hindi siya nagkonsulta, nagdesisyon ng ang gago. Imagine ninyo, wala naman siyang alam. This is precisely why it took so long for any of the agencies in the national government to issue a statement. Diba? It takes time bago sila nag-issue ng statement doon sa Ayungin Shoal. Naputulan pa ng daliri doon si Palanga, si Facundo. Ang tao ng mga sundalo. Okay. While the People's Republic of China dominates the social media platforms with their version of the story, humiliating the Philippine Navy's elite force, the lack of information for the officials to counter China's narrative was further exacerbated by Secretary Gibo's strict order of news blackout. Gaano ka irresponsable? Okay? Dahil hindi sila sumagot kagad, may news blackout. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang mga media ay kasabwat ng gobyerno. Pag ayaw nila iulat yung totoong nangyari, hindi lang nila ulat. Ngayon, the question is how much money ang natatanggap ng mga buwaka ng inang media na ito. The fact na sinabi ni SAS na kalahat 500 million. Yeah, tama. 500 million ang media budget nila para sa mga mga bayarang media, ang Congress, how much budget ang meron si Gibo para makapag-create siya o makapag-command siya na mag-news blackout. So nakita niyo mga kababayan, sabi ng mga militar, ng ating mga kagalang-galang na mga AFP, while our soldiers was being ridiculed and judged publicly with the only violation of complying with his orders, he remained quiet, never took responsibility of this operation. So habang kung ano-anong mga kung ano-anong mga pinagsasabi ng social media o kung sino-sino pa dito sa ating mga sundalo, tahimik yung nag-utos sa kanila para doon sa resupply na yon na hindi naman nag-consult. Okay? Hindi nakipag-konsulta sa dapat ahensyang kukonsultahan niya. So ano to? Narcissistic talaga to. Trip-trip lang talaga nila. So isasalang talaga kayo sa kamatayan, mga palangga. Magugurgur talaga kayo dyan sa China, sa South China Sea.
Nakakagalit. Kaya alam niyo, sabi ko nga ito mga palangga ko, mga bruskong mga mga AFP. Alam niyo, kailangan kumilos na kayo mga palangging. Sabi dito, as an experienced politician, he only took the spotlight when he saw the right timing after the Honorable Executive Secretary's press conference. Okay? Si Gibo ito. Sino honorable si Presi? Si Bersamin? Mali ito. Mga sir, di yan honorable. Honorable. Walang honorable dyan sa kanila. Kayo ang honorable. Kayo mga lumalaban dyan sa ground. Kayo mga sundalo na kayo po ang sumasangga ng mga palakol, ng mga bala, kung ano-ano pa man. Kayo ang honorable. Kami ay may ano sa inyo. May papugay at may utang na loob ang bawat Pilipino kasi kayo ang sumasagang ng bala para sa Pilipino. They're not honorable. They're all kawatan. You should put that in your mind, mga darling. Okay. Even our allies, particularly Canada, the US, and Japan, were disappointed when they deployed their vessel for the maritime cooperative activity a day before the RORE. Nag-deploy pa lang Canada, US, at Japan. Only to later find out that they were not informed about such failed operation. So walang communication, walang proper communication and coordination. So kahit saang aspeto ng buhay, kung walang proper coordination at communication, kahit sa magjowa, kapag communication failed, shout out sa friend ko, kay Letlet, pahilig sa dyan sa ganyang word. Kapag communication failed, hindi talaga magkakaroon ng successful na pag-uusap or successful na proyekto. Kaya nagkalat sila, kaya nautdan ng daliri itong ang kawawa nating sundalo. Di ba? O Navy, nakita ninyo doon sa Senate hearing kay Amy Marcos na si Mr. Facundo, habang nagsasalita sa Senate hearing, hindi siya makapagsalita coming from his story. Yung experience niya kasi kino-quote siya ni Gibo. Di ba, hindi nga kaagad nila pinagsalita yan dahil ang sabi, ang nakakataas daw ang mag-explain kung ano ang nangyari doon sa Ayungin Shoal, doon sa resupply na yon. Kaya nga sabi ko doon in the past, sabi ko, bakit si Gibo ang magkukwento? Hindi naman siya ang nandoon na naka-experience siya ng pangyayari doon sa girian between Chinese and our mga palangga. Yan ang napapala ng bangag ang presidente ninyo, mag-a-appoint din ng bangag. Sabi ng AFP, Secretary Gibo's hasty and unreasonable decision to push for the military-led RORE operation indicates a lack of strategic thinking in managing our West Philippine Sea. It appears that his main concern is to maximize his own publicity rather than considering the potential consequences and risk of such an operation. It is concerning that he failed to take into account the high possibility of miscalculation and the potential escalation to war. Isibangag ang may author niyan, mga palangga na AFP. Well, itong letter ninyo papunta kay Bangag. Di ba, paulit-ulit namin sinasabi, andan si Atty. Vic, andan si Atty. Harry Roque, na isasalang tayo kayo dyan sa bang-bang-bang. Hindi ko nga alam mga sir, mga ma'am, bakit ngayon tahimik pa rin kayo? Naka 2-year rule na tayo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!